kasi ang inyong lola sa kusina, guys. I-vlog ko lang ito dahil ano, baka makalimutan ko na. Dahil baka makalimutan ko na andito pa sa loob-loob ko yung ano, yung tawa ba, yung talagang bonggang halakhak ko kanina. Ang nangyari, guys, nagluto tayo ng ano, yan oh, magulo yung ating kusina. Taran! Magulo yung ating kusina. Taran! Nagluto tayo ng repolyo, ginisa sa ano, sa sardinas. Pero ang ginawa ko, ginisa ko yung sibuyas, bawang, tapos mayroon akong ano dyan, daing. Meron akong daing. Ipinagilid ko lang sa may ano, sa may sibuyas at saka bawang. Okay. Tapos saka ko ilalagay yung ano, sabi ko. Saka ko ilalagay yung sardinas. So, nung ilalagay ko na, guys, may ano, may dumating. Pero, alam niyo ba yung amoy nung ano, nung daing, guys, yung amoy talagang as in, maamoy talaga. Dahil never po akong nagluto ng daing pag ganitong araw. Nagluluto po ako pag madaling araw. So, yun nga, sabi ko, masarap siguro paglagyan ko ng 2 pirasong daing. Saan ba yung daing natin dito? Ito, may daing ako dito, guys, ganyan. Ayan, nilagyan ko lang ng 2. Tapos ang balak ko, para lang sa akin yun, 2, 3 piraso lang, guys. Tapos, ang nangyari, nung ilalagay ko na yung sardinas, so naluluto na rin yung daing. Tapos yung daing, guys, grabe, nangamoy ang buong bahay. And then, yun nga, may nag-doorbell. Hindi ko na alam ang gagawin ko, guys. Tinakpan ko na lahat-lahat. Tamang-tamang ilalagay ko na sana yung repolyo. Meron bang ganun? Repolyo yung ginisa sa sardinas na may daing. So yun na nga ang nangyari, guys. Nangamoy ang buong bahay. Hindi ko alam ang aking gagawin. Parang nag-grade ba ako ng daing kanina. Ay hindi ko alam talaga ang gagawin ko kanina. Yun, yung kapitbahay namin. Dahil nandito nga si Habi, hindi pumasok. Medyo may sinap-sinap pa siya. Masakit pa yung ano, yung buo niyang katawan. Kaya nandito lang siya sa bahay. Tapos yung kapitbahay namin, nakita niya yung sasakyan ni Habi na nasa baba lang. So pumasok siya, pumunta siya dito para kumustahin nga si Habi dahil alam niyang may sinap, may sakit din si Habi. So yun ang nangyari, guys. Mamaya ko na sana ikikwento sa inyo. Kaya lang yung ano ko, yung ano ba yung tawa ko, yung pagkabigla ko, pagkamangha ko, basta yung pagkabigla ko. Dahil alam ko na yung daing para sa kanila ay para kang naghahaplos ng lotion na tae. Ganon yun. Sorry sa mga kumakain. Sorry for the word. So yun yung ating nilutong repolyo, guys, na may sardinas. Na nangamoy yung ating daing. Yan po siya. And then, yan na naman, paborito ng bayan. Paborito ng aking mga anak, guys. Lalo na si Habi din. Buto-buto with beans. Tapos yun ang ating rice. Rice na may pansit. Sosyal, di ho ba? So, ganyan po siya iserve. Gutom na ang ating bunso. Nandun yung rice. Ay, lumabo. Ay, daw. Busog sila. Sila'y busog. Nandun si Lucky. Andun si Lucky. Where is Lucky? Nagpapainit si Lucky. Okay. Come here. Say hello.
What's it? 5. Okay. Pagkakataon ko na silang kuhanan ng video dahil hindi sila tumitingin sa akin. Okay, 9 here. Video. Ano? Dito? Seven. Ayun, maliligo na tayo. Amoy daing. Ayun, nakapaligo na tayo guys. Alam nyo yung feeling na yung nabulilyaso ka sa desire mong makakain ng daing ba. Oo. Pero nakain ko rin guys yung 3 piraso at nangamoy yung buong bahay. At ngayon naman, ako'y naggagayak. Bababa kami ni George. Bibili kami ng ng gamot ng ating tatay. May sinat pa siya. Oo, nakahiga siya buong maghapon. And at the same time, nandito kaming lahat guys. Ay, oo nga pala, maikwento ko. Oo, nandito kaming lahat guys. Walang pasok ang mga bata. Nandito sila. Hindi rin pumasok si Habi sa trabaho niya. Dahil mayroon pong nangyayaring munting kaguluhan dito sa aming dito sa aming area. I don't think na ilalabas sa news internationally. I think dito lang sa loob. Dahil meron pong isang sundalong namatay. Meron siyang posisyon pero hindi naman kataasan. Lebanese army siya. Tapos ang nangyari is kinidnap siya. Inabangan sa daan guys. Inabangan sa daan habang nagmamaneho siya. 4 na lalaki ang nag-stop sa kanya. Pinatigil yung sa kanyang sasakyan, tapos tinutukan ng baril. Tapos yung 4 na lalaking yun is ang target lang sana daw nila ay yung sasakyan niya, dahil yung mga grupong yun daw ay talagang nagnanakaw sila ng mga sasakyan. So ayun, siya ang napunterihan na pabawain or para kunin yung sasakyan niya. So ang nangyari is in-stop siya. At ang masama pa noon guys is pinatay siya. Hindi na lang kinuha yung sasakyan tapos pinababa. That's it. Malaking issue dito sa loob ng Lebanon ang nangyaring yun guys. Dahil nung pinatay siya guys, dinala pa yung bangkay niya sa Syria. At alam niyo naman ang Syria at saka Lebanon ay magkapit bansa. 5 to 6 hours pwede ka ng makarating sa Syria. So haka-haka at yun ang sabi nila na ang gumawa noon ay mga Syrian nationals. So ang nagkakainitan ngayon dito guys ay mga Syrian nationals at mga Lebanese nationals, mga Lebanese. Oo. So ba't nila gagawin yun? Parang may ibang punteriya or may ibang rason siguro. Pero sabi nga nila, kung ang habol lang nila ay yung sasakyan niya, di sana pinababa siya, kinuha yung sasakyan. That's it. Pinatay pa siya guys na bugbog sarado dahil naipalabas din yung itsura niya nung siya ay pinatay. Sorry sa mga kumakain. Duguan, tapos yung mukha niya warat-warat. Oo.
So, today, dumating yung kanyang bangkay dito. Tapos nagkakagulo ang dito sa area namin. Dahil nga in between Lebanese at saka Syrian. Ang Syria po at saka Lebanese ay hindi magkalabang bansa. Kaya lang ang nagkakalaban from before, nagkakainitan, hindi lang sa isyong ito. Nagkakainitan ang mga Lebanese at saka Syrian dahil maraming Syrian ang pumupunta dito sa Lebanon. Ang Lebanon ay napakaliit na bansa, guys. Tapos, yun ang dahilan kung bakit bumabagsak ang ekonomiya ng Lebanon dahil nga ba't hindi sila magtrabaho or maghanap buhay sa kanilang bansa, pumupunta pa sila dito sa Lebanon. So yun ang issue, karamihang issue na gusto ng mga Lebanese people ay dapat hindi sila manirahan dito or magnegosyo, ganoon. Pero ang mga politician, mga politics, mga pangulo doon, pangulo dito, pangulo ng Syrian at saka yung mga pangulo dito ay magkakaibigan. So, nasa usapan nila siguro yun na pwedeng magtrabaho yung mga Lebanese doon, tapos yung mga Syrian pwedeng magtrabaho dito. Who knows? I don't know. Pero yun ang issue ng mga Lebanese nationals at saka Syrian national. Kaya yun ang malaking question. Bakit nangyari ang incidenting yun, ang pangyayaring yun? Bali ipinamumukha nila na kaya nilang saktan yung mga Lebanese. Parang ganun ba? Oo, mayroon silang ipinahihiwatig sa ganap na nangyayari ngayon. Ngayon hindi kami makalabas, guys. Not exactly magulo. Kunti lang naman. Sa may mga kanto-kanto, may mga gwardiya, ganoon. So, nag-stop din si Habi sa trabaho niya dahil yung mga lalaki niya, yung mga trabahador ay hindi sila makapasok dito dahil nasa Beirut sila. Same thing sa kay Bunso dahil yung kung saan sila nagrarally, nagkakagulo doon sa mismong tapat ng school ni Bunso. So, isang linggo daw na walang pasok si Bunso. Ako'y lalabas, pupunta lang dyan sa baba sa kabilang kanto para bumili nga ng ng gamot din ni Habi dahil may sinap pa siya. Oo, masama yung pakiramdam niya. So, ayun guys. So dito guys, dito yung sa kabilang kanto lang, tapos may mga sasakyan dyan, halos puno sa kabilang side, tapos may mga tao. So yun nga, bibiling nga kami ng gamot ni Habi. Nandito na tayo guys. And then dumaan din kami sa bilihan ng gulay. Pumili kami ng konti. Beans, carrots, banana, kamatis, talong. Doon sa bagong bukas na vegetables shop na pinuntahan natin nung nakaraang araw. Sibuyas at yun, siling pahaba. Yan po ang nabili natin. Kasama ko naman si George, so may kasama akong nagbitbit pataas dito sa bahay.